off or i-silent po natin ang ating mga telepono or cellphone para di po tayo maabala sa ating pagsamba at pagpupuri. At bilang paghahanda ay ating pong babasahin ng mga nag-alay ng pamisa sa araw na ito. Isama po natin sila sa ating panalangin. Misa ng Pasasalamat. Catalina Santiagudo, Felicitas Pescador, Ilocos Sur Group and Family, Cabarubias Family, Marian Paspe, Maria Delia Pacana and Family, Sister Rose Alejan and Family, Sister Marieta Kasaway and Family, Simon and Claire Calderwood, Sister Luz Paradero, Ayaay Family, Evangeline Torbesa, Aida Espiridion and Family, Loretta Season, Loreto Galban, Sister Nieva Jimenez, Madeline Poronda, Noemi Ronquillo and Family, Haba Family, Carlos de la Puerta, Marjorie de la Puerta, Palawan Group, Hani Liboon. Misa para sa pagdiriwang ng kaarawan, Abigail Sabaluca Balo, Concepcion Ayay, Hilda Gamotea, Fernando Padagas, Lydia Padagas, Evelyn Pakot, Binibining Gail Pakot, Joel Sikapuri, Prince Kim Nathaniel Esak, Serene Ann Baranda, Zacarias Baranda, Patricia Naipel Andarza, Felicissimo Andarza. Misa para sa anibersaryo ng kasal, Mr. and Mrs. June Camero, Mr. Armando Bilen Soriao, Mr. and Mrs. Jose Timotea Impiel, Mr. and Mrs. Jose Timotea Impiel, at bukod tanging intensyon ang Angela Wong, Chihing Tarik, and Tyler Austin Mirza, Healing and Deliveries. Misa para sa mga yumao, Jessie Jugilion, Ariel Pajardo, Joel Saduques, Victorino Alba Paciente, Rene A. Punsalan Sr., Eddie L. Pipito, Garino Bituin, Gaudencio Bituin, Florentino Donaire, Valeriana del Rosario, Jeresa Maupoy, Rosa Flores, Hilaria Umantod, Micael Migrino, Rodolfo Pinorio, Pilisa Tenoria, Santos Jimenez, Edita Raca, Glicerio Raca, Magdalena Birona, Angelita Rosales, Alfonso Rosales, Filipo Cabreros, Rodolfo Cayaban, Abelardo Palaya Sr., Lucita de la Puerta, Pedro Dapiton Sr., Hane Liboon, David Perez, Andrew Perez, Gabino Sanchez Sr., Rosalina Galeno, Rosemary Pareñas, Rogelio Galeno, Frederick Galeno, and Corazon Caligid. Ipinagdiriwang po natin ang ika-18 linggo ng karaniwang panahon. Sino nga ba ang tunay na marunong? Siya ba na kumikilala na ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos at tinitignan ang lahat bilang biyaya, o yung naniniwala na ang kanilang tagumpay ay dahil sa kanilang pagsisikap? Anumang biyaya ay dapat ibahagi, malinaw din sa tunay na marunong na hindi siya ang lubos na kapangyayari sa kanyang buhay. Mayaman man o siya o dukha, ang Diyos lamang ang tunay na bukal ng kapanatagan at siya ang nagmamay-ari ng lahat na meron tayo. Ang ating punong tagapagdiwang ay ang ating minamahal na pare, Father J. Francis Roa Flandes, SBD. Magsitayo ang lahat at samahan natin ang koros sa pambungad na awitin. Sa ating banal panalangin, ating isama ang intensyon
nina Maria Belen, Aurora, Elizabeth Al, Gloria, Teresita Sionco, at para sa kagalingan nina Estelita Bustamante, Randy, Bo, Cinco, Salvacion Asuncion, Leonie. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pinaalalahanan tayo ngayon ni Jesus na hangal ang taong nag-iisip lamang ng pagkamit ng limpak-limpak na kayamanan. Sa mga pagkakataong nasusupil na ang ating puso ng pagnanasa sa mga material na pag-aari at nawawala na tayo ng pagpapahalaga sa mga mabubuting bagay. Hilingin natin sa Diyos na panumbalikin niya ang kadilisayan ng ating puso upang magpatuloy tayong tumanggap sa Kanya. Ngayon din, ipinagdiriwang natin ang linggo ni San Juan Maria Vianney, patron ng mga pari. Idalangin natin sa Diyos ang lahat ng pari upang patuloy silang makapamuhay ng tapat sa kanilang sinumpaang bilang katiwala ng kawan ng Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 isama din natin sa ating panalangin ang intensyon ni Bobby Bernardes at para sa kaluluwa ni Giancarlo at Felicidad. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Hindi tiyak ang tunay na kaligayahan sa mga ari-arian at anumang gawain ng tao. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamumuhanan niya ng karunungan, kalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw, ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Ano man ang gawin ng tao, ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Ano mang gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Iyong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inuutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isak matay lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabay nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon? Kami iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umagay, ipadamay ang wagas mong pag-ibig. At sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Ikalawang pagbasa. Pinapayuhan tayo ni San Pablo na ituon ang ating mga puso sa mga bagay na makalangit. Ang kaganapan ng buhay ay hindi nagwawakas dito sa lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pinagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit,
hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayagin kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag na kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at siya'y suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawiin ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipo ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat para sa homilya. Bilang binyagan, tumanggap ng binyag
tayo ngayon ay nabuhay kasama si Kristo. Ibig sabihin, ang ating goal ng ating buhay baling Kristiyano ay yung makalangit. Di sinabi dito sa ikalawang pagbasa, mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Binuhay kayong muli. Ibig sabihin doon sa binyag, nabuhay tayo. Namatayong makasarili, nawala yung makasanlibutan. Binuhay tayo ngayon para kay Kristo, para sa kanyang kaharian. Kayong muling kasama si Kristo. Kaya't ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Isa-isip ang mga bagay na panglangit. So ang binyagan, ang iniisip palagi ay panglangit, hindi yung material. No wonder kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, yung earthly. So pagsikapan natin yung makalangit. Ano bang pinagsikapan nyo? Makalangit or panlupa? So sabi nga, yung makalangit, dapat ang buhay natin para kay Lord. Maging generous tayo sa oras para sa Panginoon, maging generous tayo sa ating kapwa, na hindi na yung sarili ang iniisip. Dahil wala na yung sarili. Binuhay ka na ngayon, ang buhay mo ngayon kay Kristo at para sa kapwa. Yon ang meaning, nagbibigay ng kahulugan ng ating buhay. That's why dito nga sa Ebanghelyo, may isang taong lumapit kay Jesus at ang sabi niya, ang request niya, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay na sa akin ang bahagi ko sa aking mana. Okay? Most likely, ito ay bunsong anak dahil ang panganay, siya yung tagapangalaga ng ari-arian, tulad ng kwento ng prodigal son. Di ba? Ang bunso, ang lumapit sa ama, ibigay mo na yung sa akin, yung mamanahin ko. Alis ako dito. Ayaw ko na kayong makasama. Ganon. O gustong umalis, ibinigay. Di ba? So, ito ay opportunity na rin to ng ni Jesus na magturo. Di ba? Yung bunso, gustong kukunin yung kanyang mana. At ang sabi ni Lord, nakita ng Diyos, no? Yung kasakamian ng taong ito. Parang ayaw nang maging generous sa oras niya, sa kanyang pamilya, sa kanyang kapatid. Gusto na lang niya ang sarili niya. Okay? So sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Maraming uri ang kasakiman. Hindi lang pera. No? Ibig sabihin yung oras mo rin. Diba? Ang kasakiman, pag wala kang oras, no? Maging hindi ibinigay yung oras mo, yung katungkulan mo, responsibility mo sa pamilya, sa trabaho, sa community, kasakiman. Okay? Ibig sabihin, pag makasarili ka, that is a form of greed, kasakiman. Okay? So sabi, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Ito po yung punto ng ating Ebanghelyo na maging ang tunay na Kristiyano marunong magbigay ng oras sa Diyos, generous sa kanyang time to God and to our brothers and sisters. Hindi tulad itong bunsong ito, Lord, sabihin mo sa kapatid ko, ayaw ko na ng bahala. Pag nakuha ko na yung mana ko, alis na ako dito. No? Bahala na siya sa buhay mo. Ayaw niya ngayon yung duty niya, responsibility sa pamilya. Ganon din pala, pag tinalikuran natin yung pamilya, naging greedy na rin tayo. Ayoko na ng pamilya nito. Yung asawa ko na to, hirap na to. Alis na ako, maghanap ako. Naging greedy na tayo. Iniisip na yung sarili. That's why maraming pamilya nasisira dahil ang iniisip nilang ang sarili. Di ba? That's why kayo, yung OFW, no, masyadong generous kayo. Hindi nyo iniisip yung sarili nyo. The mere fact na talagang pumunta ng ibang bayan, no, ibang kultura, hindi natin ano yung amo natin,
That is an act of generosity. Talagang sinasacrifice ang oras nyo para sa pamilya. Magbigay ng kinabukasan. Diba? Tiniis yung lungkot, birthday ng anak mo, tapos tiniis mo. No? Birthday ng asawa mo, tinitiis mo yung lungkot. Ano? Pero dahil because of your generosity. Ibig sabihin, to be generous ay handa ring mag-sacrifice. Walang yung generosity, pero ang generous ka, may sinasakripisyo ka. No? Diba? Tulad ng pagdalo natin sa misa, no? Generous ka, pero sinasakripisyo mo. Yung isip mo, yung puso mo, alam mo, may problema tayo sa Pilipinas, sa trabaho, pero yung nandito ka, sinasacrifice mo pa rin yun. Iniisip mo ang sakramento, talagang iniisip mo, nakikinig ka sa mga pagbasa. Okay? You sacrifice. Hindi lang ang katawan mo yung nandito, dapat ang puso mo, isip mo, nandito rin. That is an act of generosity. Hindi naman, generous lang, physical. Nandito yung physical, pero ang isip mo, puso, wala dito. Pero ang tunay na generosity, nagsakripisyo. Okay? That's why Jesus was so generous dahil ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Okay? Ang generosity pala, marunong mag-sacrifice. Kung generous tayo kay Lord, mag-sacrifice, magbigay ng oras para sa Kanya. Hindi lamang tuwing linggo, but every day, magbigay tayo ng oras sa Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin. Okay? Lord, hindi lang, Lord, ibigay ko yung oras ko, Lord. Pagkatapos ng trabaho or bago pag gumising, Lord, agahan kong gumising, Lord, to pray with you, Lord. Bago matulog, spend time with the Lord. That is an act of generosity. Okay. Lord, may kasama akong nangangailangan, may problema, maski may gagawin ako, Lord, isacrifice ko, Lord, yung oras ko, sasamahan ko siya, Lord. Pakinggan ko yung problema, Lord. That is an act of generosity. Diba? Masarap na pag may pinakinggan ka, sinamahan, no? May problema siya. Although may problema ka, pero sinasacrifice mo yung sarili mo para lang masamahan. Kasi parang hindi niya alam ang gagawin niya. Sister, hindi ko na alam. Sinamahan mo siya, pinakinggan mo. Kasi the more na sinasamahan mo siya, the more na may lakas siya. May kakampi siya. Sister, alam mo may problema, pero iniwanan mo, lalong humihina siya. Feeling niya, wala nang nakikinig sa kanya. So, bilang community, sana maging sensitive tayo para maging generous tayo sa kapwa natin. Diba? So that's why ibinigay dito itong talinghaga, no? Ni Lord na yung isang mayaman, binibless na siya, no? Yung mayaman, maraming ani, di ba? Pero meron naman siyang bodega, okay? Maraming ani. Pero sabi niya, no? Anong gagawin ko ngayon? Sabi niya, gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo ko ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ko kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsaya. Okay? Hindi na wala nang masama noon. Pero ang iniisip lang niya, sarili lang. Di ba may bodega na siya? Maraming ani. Sobrang dami, hindi kasya doon sa bodega. Ito, masyadong sakim. Ayaw niyang ipamigay yung sobra. Pwede naman sana, punuin mo na yung bodega niya. O yung sobra, okay, may sobra to, o isi-share ko sa iyo sa manggagawa, ibibigay ko sa mga mahirap. Pero wala iniisip niya yung kapwa niya. Gusto niya sa kanya lahat. Giniba yung kanyang storage at gagawa ng mas malaki, no? Para lang sa kanya. Di ba sabi niya, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ko kukulangin habang buhay. Kaya, mamahinga na lang ako, kakain, inom, at magsaya. Pero anong sabi ng Panginoon?
hangal. Sa gabing ito'y babawiin ka ng buhay. Ngayon, kanino mapupunta ang long service mo? Buti na lang, ang long service niya, kinuha na. Okay. So, ang ibig sabihin naman dito, sabi ni Lord, hangal, dahil iniisip lang niya ang sarili niya. Ang iniisip, ang makasarili pala, hangal. Dapat mag-impo ka ng kayamanan sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtulong. Pag binibless ka ni Lord, may ibig sabihin yan. Gagamitin ka ni Lord para i-bless mo yung mga walang-wala. Dahil nagdadasal, Lord, tulungan mo ako, Lord. Nabaha, Lord, nabaha yung nami, Lord. Ngayon, binibless ka ni Lord. Baka ikaw yung gagamitin ni Lord para sa sagot sa mga nangangailangan. Itong taong ito, binibless ni Lord, mayaman na siya, marami pa siyang ani, sobra yung ani, hindi man lang siya manag-share sa mga nangangailangan. Gumagawa pa siyang malaking bodega doon. Hindi man lang ibinigay niya doon sa mga nabiktima ng baha. Diba? Sana ibinigay ni Lord. Mayaman sana siya sa kaharian ng Diyos. Pero, ang iniisip niya, sarili. Okay? So, ang tunay na Kristiyano, hindi makasarili. Ang tunay na Kristiyano, marunong magbigay ng kanyang oras, panahon, ng kanyang resources, ng kanyang mga blessing sa mga nangangailangan. Pag nagbibigay tayo, parang nag-invest na rin tayo sa kaharian ng Diyos. Remember, di ba anong sabi? Hindi ang pagsikapan natin, hindi ang panglupa. Anong pagsikapan natin? Makalangit. Kung tumulong ka sa kapwa, makalangit ba yan or makalupa? Makalangit. Pero ang intention natin, para kay Lord. Hindi lang, tutulungan kita ha, pero picture mo na, picture. Para sa Facebook. Picture. Ay, hindi na yon. Ang intention mo, para tumaas yung followers mo. Diba? Ang intention natin, para kay Lord. Maski walang followers, importante tayo ay sumusunod kay Lord. Amen? Okay? So yun ang gusto ni Lord, na mag-impok. No? Sabi nga dito, at wala namang masama sa kayamanan. Remember, nagsikap tayo para may magamit natin. Pero, dapat sa kayamanan, si Lord pa rin ang maging sentro sa buhay natin. Ito ang sinabi sa unang pagbasa. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Sinabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan yung bagay. Yung mga kayamanan daw, walang kabuluhan. Kung walang si Kristo sa buhay mo, walang meaning yon. Walang kabuluhan yung pinaghirapan mo. Pag wala si Kristo, walang kabuluhan yon. Yung bahay mo, pundasyon, pag wala si Kristo, walang kabuluhan yon. Yung pinatayo mong kapilya sa barangay nyo, pag wala si Kristo sa buhay mo, walang kabuluhan yon. Okay? Ang ibig sabihin, hindi masama yung mangarap tayo. Pero dapat si Kristo ang maging sentro sa buhay natin. Lord, pinagpala mo ko, Lord. Sana tulungan mo ko, Lord, kung paano rin pagpalain yung kapal. Lord, nakamit ko na, Lord. Yung una, Lord, wala kaming bahay, Lord, dahil sa pagpapala, nagkabahay kami, Lord. No? At may elevator pa, Lord. Lord, sana, Lord, binibless mo ako, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Tulungan mo ako, Lord, na i-bless ko rin yung kapwa, Lord. Maging meaningful yun. Yung mga pinaghirapan nyo, yung mga bagay na pinaghirapan nyo, maging meaningful yun kung si Lord ang naging sentro. Walang kabuluhan yun pag wala si Lord sa buhay mo. Diba? Sabi dito, pati yung problema mo, walang kabuluhan yan. Pag isip-isip mo lang. May mga gabi, sabi nga, anumang gawaing taong nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. No? Problemado ka. No? Iniisip mo palagi. No? Iniisip mo na,
Walang kabuluhan yun. Ibig sabihin, mas may problema ka pag si Lord ang nasa buhay mo, magtiwala ka kay Lord. That's why walang kabuluhan maski anong isip mo, yung problema. No? Kasi wala kang tiwala kay Lord. May problema ka, Lord. Alam ko, Lord, nandiyan ka, Lord. Kung ano yung resulta, Lord, basta nandiyan ka, Lord. Hindi mo ko iiwanan, Lord. Kung hindi man ito masolve, Lord, baka may iba kang para sa akin, Panginoon. Okay? So, maski isip ka, no? Inisip mo palagi, pati doon, nagluluto ka na, sobrang isip ng problema mo, iyak ka na lang iyak, ano? Hindi mo na alam. Yung luha mo, nandun na sa... oh. Sabi na lang ni ma'am, why so salty? Why so salty? Luha mo pala yun. Oh, so, ibig sabihin, yung so much pag-iisip sa problema, sabi dito ng Ecclesiastes, walang kabuluhan yun. Sabi ni Lord, magtiwala ka. Kung may tiwala, may meaning, may kabuluhan ang buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka. Magtiwala. Magtiwala kay Lord. Ha? Tiwala. So, sa ating Ebanghelyo, sa ating pagbasa, tayo pinaalalahanan, bilang binyagan, ang ating pagsikapan ay yung makalangit. That's why sa Ebanghelyo, to be ang tunay na Kristiyano ay yung generous sa oras sa Panginoon, no? Na hindi lang tuwing linggo, but every day nagbibigay panahon, oras sa Panginoon, sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagninilay, binigyan mo ng oras si Lord. Okay? Yun ang makalangit. No? At pangalawa, to be generous to our brothers and sisters. No? Na ang tunay nagbibigay kahulugan ng buhay, yung relationship natin sa Diyos at sa kapwa. Hindi yung kayamanan. Hindi nagbibigay ng kahulugan, ng meaning ang kayamanan. Kala mo, una, pag may ganito na akong pera, meaningful ang buhay ko. O nagkapera ka na, nakapunta ka ng Hong Kong. Pero nawala rin. Pag may bahay na ako, meaningful na ang buhay ko. O may bahay ka nga, no? Dalawa pa, wala pa rin. Pero kung wala talaga si Lord sa buhay natin, walang ka-meaning ang buhay. Maski wala kang material na bagay, maski problemado, pero pag nandyan si Lord sa buhay natin, may kahulugan ang buhay. Okay? So, that's why the gospel today reminds us, no, na sana bilang binyagan, si Kristo ang maghari sa buhay natin. Pag si Kristo ang manguna sa buhay natin, lahat ay maging tagumpay. Amen. Magsitayo ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang makapupuno sa aming kakulangan at pagnanais sa buhay. Dumadalangin kami sa iyo upang mapuspos kami ng iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal. Buong kababaan kaming nakikiusap. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, patuloy ka nawang magpadala ng mabubuting manggagawa para sa iyong simbahan.
na siyang mangangalaga sa iyong mga tupa laban sa kasamaan, kasakiman, at iba pang makamundong asal. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, pukawin mo nawa ang puso ng bawat namumuno ng mga bansa upang maiangat ang buhay ng bawat nangangailangan, lalong-lalo na ang mga walang kakayahan at pagkakataong umahon mula sa kanilang kahirapan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, palakasin mo nawa ang loob ng bawat taong nagnanais na maglingkod bilang pari, madre, relihiyoso, relihiyosa, katikista o laikong leader ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, mapagtanto nawa ng mga sakim at ganid sa luho ng mundo na ang tunay na kayamanang hindi mananakaw, maglalaho at mapapawi ay matatamasa lamang sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, salubungin mong may galak ang mga kapatid naming pumanaw, lalong-lalo na yung mga taus-pusong naglingkod at tumulong sa kanilang kapwa sa abot ng kanilang kakayahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Para sa lahat ng miyembro at kasapi ng El Shaddai, DWXI Prayer Partner Fellowship International, tulungan mo po kaming lumago sa aming spiritual na buhay at lumalim ang pag-ibig namin sa iyo. Huwag naming mapabayaan ang responsibilidad sa aming pamilya at sa aming kapwa dahil sa pagiging abala at paghahangad ng kayamanan sa mundo. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, makita nawa namin ang iyong kaharian bilang natatanging kayamanan na hindi kailanman kukupas. Gawin mo kaming malugod sa pagtanggap sa iyong buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay. Mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalooban ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyos sanang kalugdan at kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesu-Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu-Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinocob. Kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng berheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo wag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kahanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito, ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Papa, at ni Stephen, aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak.
kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, Saint John Marie Vianney, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bago natin dasalin ang Ama namin, manahimik muna tayo sandali at sa tahimik, hingin natin sa Panginoon ang grasya na maging mapagbigay, generous sa oras natin, panahon natin para sa Diyos. Maging generous din tayo sa ating kapwa. Ito'y pamamaraan, pag-iimpok para sa buhay na walang hanggan. Lord, teach us to be generous. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Sa pagbigay natin ng kapayapaan, maging generous din tayo. Kasama yung smile, hindi lang ganyan-ganyan. Okay? Ang magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. With a Sumainyo ang smile. kapayapaan. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo. Tanggapin ang pag-ibig nating ito. Paglilingkod at pagmamahal sa kapwa ialay mo. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo. Tanggapin ang pag-ibig nating ito. Paglilingkod at pagmamahal sa kapwa ialay mo. Paglilingkod at pagmamahal sa kapwa ialay mo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinapay ng mga anghel ang binigay mong pagkain, upang sarap ay lasapin ng lahat ng makatikim, poong Diyos na butihin.
Tribus et motus noster, tribus et motus noster, itinere ad unum Dei. Pagkain ng buhay, handog ng Ama. Bukal ka ng buhay, batis ng biyaya. Maging pagkain sa amin at inumin ang tanan sa paglalakbay namin sa tahanan ng Ama. Jesu panis benedictorum Patris, Jesu fons viti aquae. Tribus et motus noster, tribus et motus noster, itinere ad unum Dei. Jesu panis benedictorum Patris, Jesu fons viti aquae. Tribus et motus noster, tribus et motus noster, itinere ad unum Dei. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay yung tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Jubilee Prayer, Pilgrims of Hope. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth. When, with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. At bago ang pagbabasbas, atin pong pasalamatan ng ating dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng biyayang ating natanggap sa banal na misa. At para po sa nagdiriwang ng kaarawan ngayong buwan ng Agosto at nagdiriwang ng anibersaryo, inaanyahan po kayong pumunta sa harapan para mabasbasan po kayo ng ating mahal na pare. Anniversary. Akala ko anniversary nila. Anniversary nila. Kayong birthday, wedding anniversary sa August. Punta sa harap. Yan, anniversary, wedding anniversary.
Panginoon, salamat sa buhay na ipinagkalubos sa amin. Salamat sa biyaya ng pag-iisang dibdib at sa pamilyang ibinigay mo sa amin. Panginoon, basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at kanilang anibersaryo sa buwang ito. Naway ang iyong pagpapala ay magbigay sa kanila ng mabuting kalusugan at patuloy na tumahak sa daan tungo sa kabanalan. Gabayan mo sila sa pamamagitan ng iyong mga anghel na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa panahon na sila ay humarap ng matinding pagsubok, naway lumapit sila sa iyo ng puno ng pag-asa at tiwala dahil ikaw ang aming tunay na tagumpay. Yes, Lord. Panginoon, basbasan mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay, naway ang pagkakaisa, pagmamahalan at kasaganaan ay maghari nawa sa kanilang pamilya. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya upang hindi sila manghina sa kanilang paglalakbay. Yes, Yakapin Lord. mo sila kung sila ay nanghina o nawala sa tamang pamumuhay bilang iyong mga anak. Panginoon, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming buhay. Ang pagpapala ng Panginoon, ang kapayapaan, kalinisan, kasaganaan at kalakasan ay sumasa inyo. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy wedding Happy anniversary. wedding anniversary. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos! Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang nabigay ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Oh, magpasalamat sa Kanya, mga biyaya at awa. Oh, magpasalamat sa Kanya, mga biyaya at awa. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil sa kagandahang loob niya magpakailanman at papurihan ng Diyos sa bang buhay na siyang nagligtas sa kanyang hinirang bayang Israel. Oh, ating purihin ang buwan na mahabagin sa atin. Oh, ating purihin ang buwan na mahabagin sa atin. Oh, magpasalamat sa Kanya, mga biyaya at awa. Oh, magpasalamat sa Kanya, mga biyaya at awa. Praise God. Hallelujah. Isang